Magandang araw po mga kapitik. Unang-una, salamat po sa mga nagme-message dito sa Letrato Calio ET. Lalong-lalo na doon sa mga nagtatanong kung kailan ulit tayo magkakandak ng pre-street photography na seminar workshop. Hindi po tayo makasagot ngayon dahil medyo mabigat po yung mga schedule ng lakad natin ngayon. Pero marami pa rin nagtatanong dito sa page natin. Salamat sa counting followers natin. Yung mga tinatanong kung ano ba daw yung, paano daw naiiwala yung street photography sa social documentary or photojournalism. Kasi alam nung iba, nagtuturo din ako sa DepEd ng photojourn sa mga campus journalists, sa mga SPAs. Minsan pag may time, talagang sinishare ko yung street sa kanila. So ngayon, eto naman yung sa mga nagtatanong, dahil po hindi pa tayo makakapagkandak ng free street photography seminar workshop, bibigyan ko na lang kayo ng konting heads up at tip. Karamihan po dito ay surreal. So pag sinabing surreal po, ang composition nito ay nagki-create ka dapat ng sarili mong story, hindi kung ano lang yung nakita mo. For example, on the spot, nakita mo yung mga element, may kulay na naka-attract sa'yo, pero hindi sapat ang kulay lang. Kailangan mo siya lagyan ng ibang content. So, kailangan mo lagyan ng ibang element para yung kulay na yon, it's either maging background siya o ilagay mo sa foreground. So, may mga ipapakita po ako mga sample na litrato sa inyo at tignan nyo po ito. Itong litratong ito, nag-abang ako ng subject dito. So, given na, yung light and shade, nagustuhan ko yung contrast, ang ganda. Para sa akin, ewan ko lang sa ibang mata. So, hindi sapat yung no human element sa akin nung time na to. Sabi ko, parang hindi tatayo. So, nag-abang ako ng subject, At sinuwerte ako dahil nagkaroon ng hand gesture yung subject. So, inilagan ako ng subject. Iniwasan niya yung lente ko na makuna ng mukha niya. So, nagkaroon siya ng contrast ngayon, Yung shadow niya medyo parang naging creepy. Tapos, yung nasa harap, yung mukha ni Jesus Christ. So, nagkaroon ng contrast, Parang natatakot siya doon kay Jesus Christ at hindi sa akin. So, ito po yung isang photo na surrealism. So, tignan nyo pong mabuti yung composition niyan. So, ito naman yung next frame, So, shadow play uli. Normally kasi ang shadow, parang sinusunod sa tao o kaya yung nakikita ko mga shot, mga dati ko na rin ginagawa, na iba yung ginagawa ng actual na human element, tapos iba rin yung form ng shadow, parang nagkakaroon ng contrast. Pero itong isang to, medyo matagal. So, meron po tong film strip na hindi ko pa nadidelete. Actually, lahat po ng litrato ko na mga pinapakita ko, karamihan po dito deleted na. Kasi nung time na nag-start ako, tapos may time ako para mag-street photography, pag nagustuhan ko yung isang litrato, dinidelete ko na po yung files nun. Siguro nga dahil wala naman akong balak sa publicity. Para sa sarili ko lang talaga to Hindi ito para sa ibang tao. Bonus na lang po yun pag pinost ko to sa Facebook, may nagla-like, tapos sasabihin sa akin, Sir Roderick, Sir E.T., parang ano po yung anino, nagluwal ng tao. So natutuwa ako kasi yun kasi talaga yung gusto kong ipakita. Yun ang gusto kong i-presenta sa litratong ito. So natutuwa ako pag kahit na may mga 5 tao, 1 tao lang na makaintindi ng litrato ko, masaya na ako kasi unang-una nga, katulad ng sinasabi ko sa inyo, ito ay for self-satisfaction lamang. Yung isang estudyante ko dati na si Frederick De Serva, nakita niya yan kasi siya mismo ang inutusan ko na i-delete yung libo-libong litrato sa hard drive ko.
Sabi nga ni Frederick sa akin, Paps, sigurado ka? Oo, i-delete mo na, Fred. Ikaw na mag-delete. Kasi pag ako nag-delete, matagal yan. Nakapili na kasi ako ng gusto kong litrato. So, dahil nga sa Facebook lang naman, hindi ko alam. Siguro ako lang to eh. So, ayan talaga may tao ako na makakapag-testify na ganun yung ugali ko. Pinadelete ko sa kanya. So, sabi ko, para maobliga ako, lumabas uli at mahigitan pa yung mga dati kong ginagawa. So, itong isang litratong to uli, balik tayo dito. Yung shadow plane na to, nakisama sa akin yung timing. So, may isang babaeng pababa na nauna na, tapos may isang lalaki na nakasunod sa kanya. So, kung papansinin nyo yan, shadow kasi, shadow ng lalaki yan. So, nag-overlap na sila ng babae at si ate naman nagkataon. Tinatamaan pa ng ilaw yung likod niya. So, ilang beses ko kasing nakita eh. Kaya lang hindi ko makapture. Ngayon, napagbigyan ako, alam nyo, mas maganda sana to kung nakaharap yung babae. Well, sana may makagawa na ganun ang concept para mas magandang tignan, no? Yung contrast nila. Hindi lang yung light and shade, yung shadow, pati yung human element mismo. Ang mas maganda kung ang contrast nila, yung shadow pababa, yung human element, paakyat. Mas maganda sana kung nakalabas ang muka. So, nakita niyo itong shot na to, although okay na to sa iba, ngayon may hinahanap pa akong iba. So, sana, one of these days, mahigitan ko tong shot ko na to. Ito naman, so, ano naman to, no? Repeating pattern. Simple lang to. Medyo hindi maganda ang quality kasi matagal na to. Katulad ng sinabi ko sa inyo, deleted na yung original file. Ito, nakasakay ako sa, jeep. Traffic. Tapos, siguro nga, pag talagang hilig mo, automatic, yung mata mo, malikot. Ang street kasi, pag ako gumagawa, hindi lang ako tumitingin ng pattern. Yung mga bagay kasi nilalagyan ko ng meaning. Ito wala naman siyang deeper meaning. Pero ano lang to, more on repeating pattern. So, nakita ko itong mga poste. Tapos, tiyempo naman, naalala ko, bago kami huminto dito, naalala ko, bago kami huminto dito, may isang taong naglalakad na naka-stripes din. Sabi ko, naku, sana pa-diretso rito si Manong. Ayun, dumiretso. So, kung papansinin nyo, putol yung kamay kasi naka 50mm ako nito. So, yan na talaga yon. So, sa street photography kasi, kailangan talaga marunong kang mag-anticipate. Marunong kang mag-evaluate ng timing sa kalsada. At syempre, yun nga, yung subject na gusto mo, sana mapunta sa tamang spot. Katulad nitong mamang ito, kung napunta siya sa gitna, medyo magulo. Pero dahil napunta siya doon sa kabilang dulo, sa left side, palabas, so nagmukha siyang part nung naka-stripes. Para siyang naging kagrupo talaga siya nung mga poste. Okay, eto naman, no human element. Simple lang to, no? Surreal. So, ang surreal kasi, talagang may force perspective yan. Katulad nito, yung anino ng puno, tumama doon sa background na may magandang kulay, tapos putol siya, tapos sa dulo niya, parang may tumubong halaman. Pero sa totoo lang, yung halaman na yan, galing sa kabilang bakod yan. So, ganito lang kasimple, no? Ito, nagustuhan ko lang dito yung kulay. Pero hindi lang basta kulay. Siyempre, naghanap ako ng ibang content. Naglagay pa rin ako ng content. So, forms plus content lagi yan. Okay, ito. Ito naman, surreal din. Tapos, humor. Sa mga ganitong shot, dapat maging maingat din po tayo. Kahit na sa piling natin ay tayo ay malayang kumuha ng larawan, dapat marunong pa rin tayong rumispeto ng ating mga subject. Lalo ang subject natin ay babae. Kung pwede naman tayong magpatawa, pero iwasan natin ng mahalay. Kasi sobrang offensive pag meron kasi ako nakikitang ibang street photographer, sobrang offensive. Ito, maniwala kayo sa akin, nilalagay ko ang sarili ko minsan
doon sa kamag-anak ng subject. What if anak ko yung babaeng kinuna na yan at dinamay sa isang composition na offensive at bastos? Hindi po public property ang anak ko. So, ganun din ang subject natin. So, dapat, kung gagawa tayo ng mga ganitong litrato, tapos ipopost natin sa social media, siguraduhin natin na hindi mahalay. Marami namang paraan para kung intention tayo magpatawa, marami pong paraan. So ito, basic lang to. May batang tumatakbo, nilagay ko siya sa frame ng truck. Kaya ko siya nilagay sa frame dahil nakita ko tong drawing na tumatakbo na may basket sa likod, no? So para sa akin, tumatakbo yung bata tapos hinahabol nitong isang malaking bata na parang may pandakot. So, ganun lang po yung nakita ko dito. Sana po may natutunan kayo. Hayaan nyo po, next time, susubukan ulit natin yung partner kong si Bro Aaron Sanchez. Siya kasi kasama kong nag-organize ng mga free street photography workshop. Babalitaan po namin kayo kung kami makakapag-schedule na uli. So, kaya pansamantala, dito muna tayo sa video. Pipilitin natin makapaglabas uli ng video sa susunod. Tuturo ko sa inyo yung theoretical levels of abstraction. So, kinailangan kong intindihin mabuti yan kasi hindi naman po trip-trip yung street photography. Although, dito sa street photography, wala po kasi pera dito. Ito ay for self-satisfaction lang. Kaya nga sinasabi ko may quote ako na we photograph our vision. Kasi hindi naman talaga natin kinakapture yung daily life. So, nakita nyo na yung mga reference kanina, yung mga pinakita kong litrato. So, vision ko yun. Maraming salamat po.